Good morning ho sa inyo. Wednesday, October 14, tayo ho'y nag-broadcast live mula ho sa aming studio dito ho sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Bato na ho yan sa pamamagitan ho ng fiber optic transmission. Diretso na ho yan sa PTV4, People's Television Network, Channel 4, sa Metro Manila ho yan. And nationwide kami ho napapanood. And sabay ho sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga pitan, kami sabay din na napapakinggan. And sa mga platform ho namin, ito ho yung mga digital platforms ho namin, YouTube TV, Bitag Official, and sa website ho namin, bitagmedia.com, and sa Facebook page ho, Bitag Live mga bossing. So, kung kayo ho'y nag-coffee na, you guys must be ready already. Dito ho sa ating mga topic ngayong umaga, mga bossing, kahapon wala ho tayo. So I'd like to apologize at may bagay ho na kuminsan. Gusto mo man pumasok, hindi ka makapasok. And that, I don't have to tell you anymore. Anyway, I'm here now. So pag-uusapan ho natin muna mamaya. Ano? Sa public service ho namin, una sa lahat, kung kayo ho'y mga OFW, lalo-lalo na yung mga natatrabaho overseas, partikular sa Middle East, or any part of the world na kung saan nandun ho kayo at ang inyong pamilya nandito sa Pilipinas. Ito hong aming advice, nanghihinayang, nakakapanghihinayang kayo ho'y mag-abroad pagkatapos masisira lang inyong pamilya, kumikita nga kayo pagkatapos watak-watak naman, o di naman kaya kuminsan nagkakaroon ng panibagong buhay yung OFW sa kanilang lugar na pinupuntahan, pinagtatrabahuan at sisira yung sinasabing pamilya. Etong isang example ho na kung saan, yun hong si Mister. Sinasabi ho ng Mrs. At ito na may sumbong lang, sabi ho ni Mister, kasi si Mrs. hindi ho natin nakakausap, bagkus yung anak lang ho na itong OFW. Nagpapadala na ho siya ng pera at parang bumaba yung sinasabing amount na kanyang pinadadala kasi pandemya mga bossing. So, ang kanyang sumbong simula daw ho ng nagpandemya ay naggalit si Mrs. at mga anak na ayaw daw siya ay pinagkakausap kasi yung buwan ng padala ay mula 33,000 bumagsak daw ho sa 22,000 pesos. Pero mga boss, lahat ng bagay may dahilan. Minsan magsusumbong ka, casually, nadidiscover ho natin may mga bagay, may twist and turns doon sa mga pinadalahong sumbong sa atin. Kami ho'y walang tinatanggihan ng mga sumbong. Sinisiguro lang ho namin talagang pag ito ho'y trinabaho ho namin, may solusyon at nabibigyan ng linaw. Kung hindi man mga boss, kung kayo ho'y nanunood ho sa amin, natututo ho kayo sa pamamagitan ho ng mga, ito'y sulari na ng iba. Problema. And then nakikita nyo rin, nakaka-relate ho kayo. At naiiwasan ho ninyo man nanunood ho sa atin sakaling may kahalintulad or similarities yung hong situations, naiiwasan nyo ho sa panunood lang ho ng pambansang sumbungan. Ang kakaibang pambansang sumbungan, kami ho'y informational, educational, at hindi ho, kung minsan kayo ho'y natutuwa, nandun na yung sinasabing plus factor, yung entertainment value. Ngayon, patuloy ho kami nagbibigay ng babala ho sa inyo. Again, ito ho yung mga pag-iingat ho ninyo at ipakaingatan yung mga impormasyon ninyo dyan pagdating sa social media page ho ninyo. Partikular doon ho sa nagpapadala ho ng mga impormasyon na kinakailangan mo i-update yung iyong bank account at hihingan ka ng mga impormasyon. At pagkatapos bibigay mo ngayon and then malaman mo too late, ang tawag dyan phishing. Nababahala ho yung ibang mga bangko at isang malaking bangko na pareho ng Bank of the Philippine Islands, I understand, na sila ho'y nagbibigay ng mga advisories at yung mga alerto at alarma para doon ho sa ibang na wag humabiktima kasi ito na ho yung mga hackers kung tawagin. Scammer hackers, nakukuha ho yung inyong mga importanteng numero na hindi ho dapat ninyo sinishare pero kuminsan naloloko ho or napapaniwala yung pobreng may-ari ng account kasi meron ho siyang deposito sa bangko at pagkatapos magpapadala lamang ng sinasabing notification on the mail, pagdating ho dyan sa mail, and then nabasa nyo, kompletos recados ang sinasabi, kunyari, etong bangko na to, at sinasabi, importanteng baguhin mo, bibigyan ka ng instructions, ikaw naman kung hindi ka nagdududa, hindi ka maingat, mabibiktima ka. Ang tawag ho rito phishing. Pagbibigay ho ng impormasyon na hindi mo nalalaman,
Ang kausap mo pala hindi ho mabangko nyo, kundi bagkos ito ho yung mga scammer hackers. So mag-iingat ho kayo. Again, nagbibigay na ho ng All Points Bulletin ho, yung Bank of the Philippine Islands or BPI. Kasi iniiwasan ho nila. May mga ibang bangko, parang baliwala. Bahala ka. Look out mo. Pag naloko ka, hindi namin kasalanan. Maling-mali ho yun. So, ngayon, kami ho, nababanggit ho namin kamakailan, may nareklamo ho Union Bank. Eh ngayon, hindi ho naman, sinasabihan lang ho namin kayo kasi may mga nagreklamo ho sa amin at meron hong iba pang mga bangko na kung saan siguro kung kayo ho'y nanonood at may mga account, mag-iingat ho kayo. Baka mabiktima ho kayo, ang tawag ho yan, phishing. So, again, marami hong ito ho'y tawag dito, COVID modus, COVID scam, pandemic scam kung tawagin. Dito nyo lang ho yan. Mapapakinggan ho sa amin. Kami ho'y, pag kayo ho'y nanonood ho sa amin, you can be assured you're in the safe zone. Ito hong programa ho namin sa telebisyon, safe zone. Wala hong fake news, wala hong false news. Kami ho nagdedeklara ng giyera sa mga mapanlinlang, mapanloko at bago ho kayo mabiktima. Kasama ho pati mga abusado, mga pabaya sa tungkulin na dapat malaman ho ni Juan de la Cruz. Sila ho'y nalalantad, kaya safe ho kayo. At lahat ho ng mga logos, nakikita yung safe zone, ilalabas ho namin, lahat ho ng aming mga platform, digital platform, makikita nyo. Pang TV man yan, sasabihin ho namin kung kayo nakikinig sa radyo, kung kayo nakikinig sa amin sa 738 Radyo Pilipinas, safe zone na ho to. Ito na yung time ho na nagbibigay ko ng babala, safety centers, mga modus and tips, anti-tips, ng mga anti-modus. Doon ho sa mga sinasabing para kayo ho'y huwag mabiktima kung kayo medyo hindi ho masyado aware. At least, dito nyo lang ho yan, napakinggan at napanood ho sa amin sa lahat ho ng aming digital platform. If you haven't subscribed sa aming YouTube TV, Bitag Official, subscribe to be notified mga bossing. Umpisahan ho natin ang topic ho natin mga boss. Bago ho tayo, ito'y in between, nagko-coffee ho tayo. Maganda ho siguro, higop mo ho na tayo ng mainit ho na tsaa, tsokolate, or coffee. It's you, me, your tea, your chocolate, and your coffee in the morning. And Bitag Live, mga boss. Oh, yeah. Sarap ho na mainit na coffee, lalo-lalo na ito yung makulimlim. Depende na ho sa inyong lugar. Ay Luzon, Visayas at Mindanao. Ay maulan-ulan pa rin. So, andito ho kami mga boss. Done and over with, trabaho na, wala na maraming satsat. Kaya dito ho, pinatawag sa palasyo yung dalawang nagbabangayan na ngayon ho'y under the bridge na si Congressman, Speaker na ngayon, si Velasco at din si Cayetano, yung showdown ho na sa speakership. Pinatawag ho silang dalawa at sila ho'y kinausap ho ng Pangulo parang mga batang, mga anak at medyo siguro, ayan ho'y sinasabi ng palasyo na rin sa pamamagitan ng Secretary Roque, na sila'y kinausap kasi magkasama kayo, partido kayo. And problema ho rito, again, bago ho tayo magsisisihan kung sino sa kanila ang dapat sisisihin, wag na ho muna pag-uusapan yan kasi water under the bridge, importante, move forward na ho, mga bossing, na dapat malaman ni Juan de la Cruz na mahalaga ho yung budget. Ang galit ho ng Pangulo, especially pag yan ay politika-politika na papabayaan yung national budget. Kung ang galit ho ng Pangulo is transferable ho yan sa tao. At pag nakita ng tao, nagagalit ang Pangulo kasi yung mga plataforma, programa, budget, aktibidades ng pamahalaan naantala lamang dahil nagpupolitikahan, nagbabangayan doon lang sa posisyon. Ngayon, nakaupo na si Velasco. So, umpisa ng trabaho, bantayan na ho natin mga bossing. Kumbaga, it's just the beginning. And you still have about how many months more to go? At dito makikita natin, lahat ho ng iyong pinagagawa, kung sino man nakaupo ngayon si Velasco, you will be judged accordingly on the basis of the results. I guess it's not just performance, it must be achievements. Accomplishment is what is important. Mahalaga ho rito kung anong iyong natapos, kung anong iyong naipasa, kung anong bagay na yan at magkakaroon ng survey kung ikay katanggap ka na sa tao. So you have to work hard on it. Doon naman sa isang nag-resign at sinasabi, resign pa si Cayetano. Hindi ka naman nag-resign. Tinanggal ka sa pwesto. Well, sabi naman ito, ay hindi lang kami siguro hindi ako naintindihan ng Pangulo. Na-misunderstood lang ako ng Pangulo. Bossing, isa ka pa.
I guess you have to accept the fact na nagkamali ka. If you did not see your mistakes, and never will you learn from it. You never understand the meaning of failure until, or success, until you understand the meaning of failure. Kung minsan nagkakamali tayo and then pumapalpak at pagkatapos nagmumukhang crisis yan, pero makakabangon ka pa, bossing. So anyway, tigil na ho yan, okay? At 21 months uupo itong si Velasco, mga bossing. At ito naman si, no other way but to have to work kasi nakakahiya ho kasi, mga bossing. Ako ho'y magsasalita. Anyway, pinapasadahan lang na ho natin, hindi na ho tayo parang tuturuan kung sino. Mas importante nga, we move forward. Well, the past does not equal the present. So, so bakit natin pag-uusapan ng nakaraan? Sa bagay, yung sinasabi, pag hindi tayo natuto sa nakaraan, mauulit-uli sa kinabukasan, sa susunod na panahon na darating. Well, siguro ho, nasa archive na ho ng Kongreso yan. Bahala na ho yung ibang mga kongresista na sana lesson learned, or there's anything at all, na importante lagi itapyasan ang pamumulitika. Trabaho muna, sumunod doon sa sinasabing gusto ng Pangulo, maipasa agad yung budget. So now, the work is just gonna be, it's just gonna start. So, umpisa pa lang ng trabaho. So, monitor natin, bantayan na ho natin ang aktibidades sa Kongreso kasi para nang sa ganon, makakilos agad ang pamahalaan, pasado agad yung 4.5 trillion peso national budget sa 2021 na ito ho yung budget begins, ito ho yung dapat national budget until, may timeline ho rito October 16, mga bossing. Ngayon, titingnan ho natin, ang Congress magkakaroon ho sila ng session break. 17 na hanggang November. 17 ng kasalukuyang buwan, October 17 to November 15. So, yun hong ating makikita na ito'y antabayanan na lang ngayon. Pareho naman sila magka-alyado. Hindi, kung bagay, dito, mga kaalyado Di ba? So, ngayon, eto ho mga sinasabi rin ho ng iba, practically ho sa Senado, nagsalita ho kasi si Senator Tito Soto, na sabi niya, practically, kasi marami nagsasabi, yan ang problema sa Kongreso, yung problema sa mga politika, sila nag-aaway. Kung siguro baguhin na yung political system, ituloy na natin yung sinasabi, federalismo. Marami ho nagsasabi ng ganyan. May dahilan na tayo dyan. Martial law, revolutionary government. Easy, mga bossing. Kaya dito ho siguro nagsalita ho si Senator Tito Soto, sinasabi, practically, wala namang diferensya yung political system natin, or democratic system natin. Sabi niya, binabasa ko lang ho to, maaring ang problema nasa karakter ng mga politiko. There you go. Tama. Kung ang sinasabing political system ho natin, dapat bang palitan kasi maraming nananawagin, palitan na natin yan kasi hindi na umuubra yan. Kung mga ganyang klaseng sitwasyon, federalismo na. Easy. Ngayon, ang sinasabi ho nitong si Senator Tito Soto, I don't think we have to do that. I think hindi ho may problema yung political system natin. May problema yung karakter ng mga politiko. There you go. Wala daw hong depekto yung political system ho natin sa ilalim ng demokrasya ho. Pero ang problema doon sa mga politiko. Natumbok mo. Tama. Alam niyo ho kasi, nagsalita rin ho kasi si Tito Soto sa nang ganyan kasi sa mababang kapulungan, naging malaking sentro ng kontrobersiya ho yan kaya pinagtatawanan tuloy mga politiko. Bakit ganyan sa ibaba, sa mababang kapulungan, sa Kongreso? Ito naman sa Senado, iba. Ang sabi ho ni Senator Franklin Drilon, sisihin yan sa kahinaan ng political party system ho natin. May punto ho ba siya rito? Ewan natin kung ano ibig niya sabihin. Ibig niya sabihin siguro dalawang party system lang. Wag na yung multi-party system kasi dyan ang nagiging mahina kasi nagkakanya-kanya Di mo malaman kung anong pinaglalaban, anong prinsipyo kasi ang political party parang makasama ka lang. Kinakailangan may political party ka, may party list ka pa. Ang dami ho kasi. Ngayon, yung sinasabi niya, yung kakulangan ng sinasabing loyalty, katapatan doon sa sinasabing sa partido, doon daw ang nagiging dahilan kung saan nagkakaroon ng instability. So, paano daw ho? Sasabi niya, siya na ho mismo nagtanong, si Senator Franklin Drilon, sabi niya, how do we strengthen it? Unfortunately, sabi niya, you cannot legislate qualities that the public expects on politician.
legislate qualities that the public expect from politicians. So, lumalabas din, Franklin, tama pa rin si Tito Soto, kayo ang mga problema. Kayo mga politiko. Yan ang naging problema ho natin. Nasa politiko, mga politiko ang problema. Wala doon sa sinasabing institusyon na sinasabing Kongreso or Senado. O ngayon, pag medyo may isang sakim dyan, merong isa parang kapitoko, yan ang nangyayari, napapahiya tuloy. Okay. Well, let's change topic mga boss. Coffee ulit mga boss. Okay. Oh, yeah. Okay, siguro napapanood nyo sa the only show sa television ho na anytime in between the breaks ng topic is my coffee. Tatak na ho yan sa Bitag Live in the morning, mga boss. Kahit na sa radyo, napapakinggan ho tayo. It's me, your coffee, your chocolate, or anything that you drink in the morning in Bitag Live. Sa radyo man, sa television, o sa multimedia platforms, sa YouTube, na napapanood ka sa lukuyan, o sa Facebook, ganun din ho sa aming website, mga bossing. Ito ngayon ang nagiging problema. Itong mga liberal academe na sa mga liberal professors o sino man tong mga nasa universidad, sa UP man yan, liberal leaning, kapareho ng UST, yung mga eksperto nila, sinasabihan ho sila ngayon ng palasyo, kung maaari, kayo, pwede ba? Wag na kasi masyadong sat-sat, magsasalita agad na parang gobyerno, dagdag kalituhan din kayo eh. Kung maaari, siguro kung meron man kayong mga bagay na gustong sabihin, i-propose nyo yan, sabihin nyo doon sa IATF, nakakatulong ho kayo. Kasi ito yung mga trabaho ng mga left-leaning or mga liberal-leaning experts na sa mga akademya. Napipreempt tuloy eh, yung gagawin ng gobyerno. Nagdagdag ng kalituhan kasi pagduduldulan nila sila ay tama. Ngayon, ang sinasabi ho ni Roque para walang kalituhan dito, kung maaari, tigilan niyo muna pagbibigay ng rekomendasyon na parang inuunahan niyo pang pamahalaan. Familiar ho ba kayo sa pattern na ginagawa ng mga liberal-leaning na mga sektor na huri sa akademya man yan, sa politika? Hindi ba si BP Lenny at yung mga, mabuti nga kamo, hindi na masyado maingay yung mga gangs of the liberal-leaning politicians such as si Kiko Pangilinan, si Drilon, si Hontiveros. Ganun, ito yung mga tao na to, sat-sat agad, salita agad. Kaya kuminsan dadagdag kalituhan eh. Paano? Napipreempt ho eh. Nagsasalita na sila para sila mas magaling pa. Gusto lang sabihin, mas magaling kami sa gobyerno. Although meron sila mga resource person, kung sino man yan, mga epidemiologists na meron kayo, hindi yan kasing dami ng bilang ng sa gobyerno. Hindi ibig sabihin na sa akademya ko mas magaling kayo. Wait a minute, in the academe, that's fine. Pero in the real world of really administrating, or ito ho yung sinasabing, within the government system, dyan pakita nyo. Recommendation ninyo, nasa privado kayo, you privately recommend yung inyong mga proposal, kung anong gusto nyo sabihin, ipaabot nyo sa IATF para hindi ko yung parang lumalabas kayo, parang gobyerno kayong sarili. Dapat sa inyo, sinusungal-ngalan ng tsinela sa bibig eh. Wala na maraming satsat. Ayan, parang nagagalit tuloy tayo rito mga boss. Oh, by the way, pag-usapan ho natin na mabilisan ho rito. Eto na naman, another hindi naman left-leaning liberal na mga nagsusulat or di kaya yung mga tao nagpapahayag na parang ang gobyerno dapat sisihin. Doon sa sinasabing bagay pagdating sa sektor ng agrikultura. Alam niyo mga boss, hindi lahat pinagkakaubayan natin sa gobyerno kasi may mga bagay, may partisipasyon din ho kasi ang pribadong sektor. Pag ang pribadong sektor gusto lamang para mga linta, mga investors, yung mga importers ng mga bigas, ito yung mga, kumbaga, hihingi ng mga pabor sa pamahalaan, binibigyan sila ng to import rice. Dapat pag binigyan kayo ng importation permit, may condition dapat dyan eh. Anong condition? Mag-invest din kayo sa ekonomiya doon sa sinabing sektor ng inyong pinagkakitaan, halimbawa sa mga rice importation. Mga bossing dito sa parting to, medyo magiging madiin ako sa sasabihin ko rito. Total, kumikita naman kayo sa pag-importasyon niyan. Iba sa inyo, gahaman, kumbaga, bili kayo ng import, tapos yung mga importer na yan, meron kayo mga farmer leaders na alam kung anong totoong kalagayan ng mga magsasaka, pero mga traidor, naninilbihan sa inyo
Sila yung mga, kumbaga, bantay sa lakay. Pagkatapos, pagsasamantalahan ninyo magsasaka, tapos ipapasa niyo sa gobyerno, parang gobyerno sasamantala. Wait a minute, hihingi kayo ng mga importation permit. Tapos mag-i-import kayo. Pagkatapos, bibigyan ka ng kalaking importation. Sana naman ang tinubo ninyo, pag tumubo kayo, i-invest nyo doon sa mga bagay na kung saan yung investment ninyo, doon din sa sektor ng agrikultura, para doon sa sinasabing facilities or infrastruktura, napapakinabangan pa kayo mga sangkaterbang mga linta. Ang gagaling nyo magsalita siguro, ano? Lalo-lalo na mga left-leaning, mga liberal bleeding hearts na puro sisi ang gobyerno. Ngayon mga boss, ito yung topic na to, ano? Watch carefully. May mga nagsusulat dyan na magagaling ko, no? Akala natin kung saan, ewan natin kung paano sila nagsusulat, paano. Sinasabi nila, wag daw natin ang gobyerno parang kulang na lang, parang tinatrato natin ng parang mga manlilimos. Ito, mga pulube ang dating. Tratuhin daw natin ng makatao. Kaya bigyan natin ng sinasabing presyo ng tama sa NFA. Wait a minute, you sound good, but you know what? Nakatago yung inyo mga balakid na ewan kung ano yung mga tinatago nyo rito. Kasi una sa lahat, sa panahon ngayon, over and over to na sinasabi natin dito sa Bitag Live, pag ganitong tag-ulan, mag-harvest ka, syempre basa-basa pa yon. Ngayon, ang NFA, ang gobyerno, binibili ang mga palay na yan. Tapos pag binili yan, for buffer, ibig sabihin, i-store yan para kumbaga magbibigay tayo ng sapat buffer. Nasa Republic Act kasi ng gobyerno natin, talagang dapat tulungan na magsasaka, bilhin yung mga palay, pero may condition dito. Okay, una sa lahat, siyempre, pag binili itong mga palay for buffer para doon sa sinasabing reserve na para wag tayong kulangin sa mga magsasaka natin. Kaya lang ang presyo rito nagkakatalo. Either binibili mo ng 12 pesos hanggang 13 pesos, kuminsan sumasayaw. Depende roon sa sinasabing moisture content ng sinasabing, yan, palay na yan. Kasi sa loob niyan, butil niyan, either basa-basa pa yan. Ngayon, pag in-store mo yan, mabubok-bok. Naintindihan niyo ba to? Kayo mga magagaling magsulat, nabubok-bok yan. Ngayon, syempre, pag kinuha ng gobyerno yan, idadaan pa ngayon, magagastos pa. Nagbumili na ng palay na 13 pesos per kilo or 11 pesos per kilo. In between, di natin sinidefensa rito kasi hindi nakikita nitong mga nagsusulat na akala mo magagaling. Na parang akala mo, alam nyo kasi madali magsulat doon sa computer ninyo. Pero hindi kayo pumupunta sa ibaba. Tapos sinong kinukunan ninyo? Yung mga farmer leaders na mga katsokaran ninyo, kasapakat din ninyo. Kayo, ngayon, pagkatapos itong mga kasapakat ng mga farmer leaders, dikit sa mga gahamang investors na mga importers ng bigas. Pagkatapos magsusumbong, kasalanan ng gobyerno, pupunta sa mga inquirer, sa mga left-leaning, bleeding yellow hearts na mga press o media. Hindi nyo magugustuhan ang aking sasabihin dito, mga boss. Ito, nilalantad ho natin dito. But no fake news here. Anytime you're here sa Bitag, safe zone, safe yung aking mga sinasabi, ipagtanong nyo sa eksperto rito. Yung buffer, reserva ho yan. Pag bumili ang gobyerno, ibig sabihin, bibilang tutulungan na magsasaka. Pero hindi lahat ng gobyerno. Nasaan yung mga pribadong sektor natin, mga mayayaman, magagaling dyan, o kung sino man yan, na bumibilit, bibilhin, pagkatapos mag-i-invest sa infrastructure, technology, yung mga milling, o hindi naman kaya, yung mga dryers, and lahat ho yung mga fasilidad na po pwedeng puntahan ng mga magsasaka. Yun hong importanteng mahalaga. O di kaya, nasaan yung mga farmer leaders na titingnan, dito sa parting to, meron akong 40 farmers, bawat farmers 1.5 hectares o 2 hectares, total yun. Alamin nyo kung sinong farmer leaders ninyo sa kooperatiba, para ng kooperatiba na yan, para malaman ninyo kung anong pangangailangan tulad ng mga post-harvest facilities. Pag na-harvest na ho yan, importante may storage ka ngayon, may drying ka ngayon, kung hindi naman kaya, may ibebenta mo na sa palengke, pero parte na yan, hindi na masyado, yan ay parte na ng, kumbaga, bibit-bitin na yan ng pribado. Para na sa ganun, medyo hindi masyado puro import-import. Pagkatapos, pag nag-i-import kayo, meron kayong mga farmer leaders. Sino ba nagsasamantala? Ang gobyernong bumibili ng presyo. Asaan yung mga private sector natin? Asaan yung mga farmer leaders? Sinong pinagsisilbihan itong mga farmer leaders na to?
Mga leaders sila na leaders ng mga farmers, sila yung kumbaga leaders doon. Pero hindi naman talagang pure na magsasaka, naghihirap, nagpapakandakuba, sila yung mga Judas Iscariote na sinisilbihan yung mga importer. Yung mga malalaking kumpanya na kumbaga sige lang sila ng import. Pag tumubo, hindi naman nag-i-invest sa agrikultura. Binubulsa. Kawalang hiya, no? Di ba? Ngayon, pang sa gobyerno na lang, ito yung sinasabing farm to market road. Yung mga teknolohiya kasi dapat sa mga magsasaka, magagamit nila yan para mag-invest yung mga private partners. Para mga boss, medyo mahaba-haba ho ito, ano? Iiksian ko na lang. Dahil patuloy ho tayong tumututok ho rito pagdating sa sektor ng agrikultura. Bagamat tayo nasa syudad, dito ho tayo sa center of the city. Dito ho tayo, malayo ho tayo sa mga sakahan, pero meron ho tayo mga information, lahat mga bagay na intindihan ho natin sa ibaba. Baka sabihin, oh, si Tulfo magsasalita. Saan kayo kinukuha niya? Laugh out loud, lol. Listen carefully. Pag kami ho nagsasalita, merong sources ho kami, pati sa ibaba, the man on the ground, alam ho namin yan. So hindi ho kami nagsasalita, hindi ka parang iba, sulat ng sulat. Ano kama? Sulat ng sulat. Sigurado na hindi pa siguro nakapunta para makita, paano magkakaroon, matutulungan ng magsasaka, una sa lahat, 1.5 hectares, 2 hectares, yun lang, tataniman mo buong taon. Sige, anong hi-harvest mo roon? O, paano yayaman yung magsasaka? Yun ang sistema ng land reform natin eh. Yan ang sinasabi yung CARP nung araw. Sus Mario Josep. Mahaba-habang usapan ho yan, boss. Umpisahan na ho natin ang public service, mga boss, ngayon, ano? Pakinggan nyo na maigi yung mga sinasabi nung nagsusumbong sa atin. Panoorin nyo at pagkatapos tingnan nyo. Kasi dito sa parting to, kung kayo yung mga OFW, magagalit ho kayo. Kasi syempre, sympathizing doon sa sinasabing OFW na parang malungkot, hindi kinakausap ng pamilya, parang galit dahil malit ang padala. Yun ang sumbong. Pero as time goes by na kinakausap natin, makikita nyo yung anak na parang lamig sa tatay kasi ang nanay, alam niyo ba, mas maganda siguro panoorin niyo to. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi kayo nakakausap ni Mrs. dahil kulang ng padala mo? Opo, sir. Kasi ganun din po kami dito nagtitipid din po kami. Ibig mong sabihin, nagtatampo kayo dahil bumaba ang kita ng tatay mo. Bakit parang walang amor sa yung anak mo? Ayokong paniwalaan pera eh. Bakit mo sinasabing paulit-ulit ayusin niya ang buhay niya? Alam niya na po yan, sir. Yung dati yung, sir, yung babae. So may babae ka noon? Opo, sir. Ayun naman pala eh, dami mo pang satsat eh. Naghihingi ako ng tulong sa inyo, sir. Sana matulungan niyo po ako sa aking problema, sa aking pamilya na hindi ko makontak sila, sir. Lalo na yung asawa ko, hindi ko rin siya makausap. Gim-block niya ako sa messenger niya. Kahit text man lang, ako pa nag-text sa kanila, kinakamusta ko sila. Kaya ako pumunta dito sa ibang bansa. Maahon kami sa kahirapan para makatapos sila sa pag-aaral nila, sir. Pero parang hindi nila kinakamusta ko. Pag papadala ko, sir, ng pera dyan, hindi man lang sila nag-text kung nakuha na nila ang padala ko. Dahil sa pandemya ngayon, maliit lang yung padala kong pera kasi maliit lang ang sahod ko po, sir. Pagka ko rito, sir, nagtitiis din ko, nagbabudget din ako. Nagbinta rin ako ng lemongrass sa Bacala para may pangdagdag din ako sa pagkain ko para makakain din ako ng mayos. Sana po, sir, matulungan mo ko, sir. Kanyang araw po, sir. Maliban sa inyong pagiging tubero, medyo humina yung kita, pero ano yung mga ginagawa mong trabaho dyan? Ang kontrata ko bilang maintenance dito sa Saudi, 2,100. Kaltasin ko yung pagkain ko 300. Tapos po, sir, yung ticket yung nakinalta sa akin na 150 every month. Magkano lahat yan sa pesos? Mahigit na, sir, mga 20. Mga 20 na lang. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi kayo nakakausap ni Mrs. dahil kulang ng padala mo? Opo, sir. At saka isa pa, sir, kung may mga part-time ako, sir, katulad ng minsan, nangalakal din ako, sasadling ko sa labas, pinapadala ko pa rin sa kanila. Kahit yung dapat i-save ko dapat para sa akin, yung padala ko pa rin sa kanila. Kasi para oras na makapusin siya, Okay. at least mayroon siyang dudukutin. Kasi Alright. siya, hindi siya nagtatabi.
Bakit hindi ka kinakausap ni Mrs.? Hindi kaya baka may pinag-aawayan kayo rito o baka hindi mo nakikita? Jonathan, humingi ng tulong sa atin tong si kawawa naman si Nestor at siya'y nalulungkot kaya pasensya ka na muna kung kami medyo piperwisyuhin ka namin. Kayo raw magka-anib sa isang church. Anong church ho yan? Ano po, the Bible Baptist po. Bible Baptist. Okay, sige. Apo. Pwede ba natin makausap, Jonathan, si Mrs. kasi nahihirapan? Kami naman ay dadaan muna sa inyo kung maaari. Idol, yung anak lang po ang nandito, Sir Ben. Okay, nasaan Si Christine po. Okay, nasaan si Mrs.? Pinuntahan daw po si Sister Ruth. Pakausap na lang, Christine? Hello po. Okay, Christine, magandang hapon sa iyo, Nasaan ang mami mo? Umalis po eh. Kaya kita kinakausap, Christine, ang tatay mo ngayon nasa Saudi, sa kabilang linya, kausap namin, ay gusto na talaga makausap kayo at makausap ang nanay ninyo. Nahihirapan siya at nalulungkot daw siya sa inyo eh. Biglang po kasi sila nagkaintindihan. Okay. So bilang anak na babae, panganay ka ba? Hindi po, sir. Okay. May ilang taon yung panganay? 21 po. 21. Mahal mo ba ang daddy mo si Nestor? Opo. Gusto mo bang makausap ngayon ang papa mo? Anong gusto mong paabot sa kanya? Papakausap kita kasi nami-miss niya kayo eh. May tampo ka ba sa papa mo, Christine? Wala naman po. Oh, bakit parang alanganin ka na, parang hindi ka excited ang papa mo? Andan dyan sa Saudi, nagtatrabaho, nagpapadala ng pera sa inyo. Parang hindi mahalaga sa iyo, Christine. Hindi ko maintindihan. Hello, say. Nak, Oo. kasi ang sinasabi ko sa inyo, yung ginapadala ko sa inyo, kung ano yan wala na ako kinaltas dyan, wala ako kinuha, kahit sa pagkain ko. Pinadala ko sa iyo para ibili mo ng gamit mo sa school mo, sa uniforme mo, pag-aaral mo. Gastos nyo rito. Ang sinasabi ni mama mo, bakit to ang liit pinapadala ko? Kaya ang sahod ko rito, ang liit lang. Wala kami overtime. Diba? Kung meron akong part-time, ginapadala ko naman lahat sa inyo Tapos sabihin ni mama mo, hindi daw tama ang pinapadala ko. Pag gusto niya, padala ko 33,000, saan ko kukunin yan? Naghihirap na nga ako, nagbibinta ako ng kalakar rito, nagtitinda ako ng lemongrass. Diba? Dapat naintindihan nyo rin ako sa kalagayan ko rito. Kaya ako pumunta dito sa Saudi para sa inyo to, para sa mga anak ko, para hindi kayo mahirapan sa bandang uli. Wala akong kayamanan ibibigay sa inyo, kundi yun lang ang kahirapan ko. Yun ang ibibigay ko kung makatapos kayo. Yun ang titulo na hahawakan nyo. Kahit sinong magnanakaw yan kung nakatapos kayo. Mayroon kayong titulo hinawakan. Wala tayong makukuha niyan kung makatapos kayo, makatrabaho kayo. Yun lang sa akin. Kahit ang hirap dito sa Saudi, malamig at sa mainit, pinagtiisan ko yan. Christine, narinig mo ba ang daddy mo? Opo, sir. May sasabihin ka ba sa papa mo? Wala naman po. So wala kang pakialam? Hindi ka ba naaawa ngayon sa papa mo, Christine? Naawa po. Naawa po. Wala akong nakitang pagmamahal sa iyo sa papa mo. Ano bang tingin niyo sa papa mo, Christine? Nagloloko ang papa ninyo kung saan binadala ang pera? Ito bang si papa mo na magkasama kayo dito sa Pilipinas? Ano ba? Butangero, lasenggo, babaero? Sabihin mo sa akin para ako'y titingnan ko kung ano yung magagawa ko rito sa parting to. Sige, sabihin mo sa akin. Anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Ayusin na lang yung buhay. Paano niya ayusin ang buhay sa papanong paraan? Christine, anong nasasabi ng nanay mo sa tatay mo? Wala naman po. Tahimik lang naman po si mama. Nakikita mo ba na may tampuhan or tampo or may galit na ngayon ang nanay mo? Sa tingin ko po meron. Ano ang galit ng nanay mo sa papa mo? Hindi ko lang po alam eh. Hindi pwedeng hindi mo alam. Ngayon, kung mahal mo ang tatay mo, dapat ikay magsasabi sa nanay mo, Nay, ba't ganun naman? Nagpapakandahirap si tatay sa atin, ba't mo ginaganyan? Wala ka bang awa sa tatay mo? Nagpapakandahirap ngayon? Meron po. So, paano mo papakita ang awa mo sa tatay mo? Meron po. Anong sasabihin? Sasabihin mo ba sa tatay mo, aawa ako sa iyo? So, anong masasabi mo sa tatay mo? Ayusin niya na lang yung buhay niya.
Bakit pa ulit-ulit ka ayusin ang buhay niya? Kaninang buhay ang maayos? Hindi, ibig mo sabihin, hindi maayos ang buhay niya. Kasi ganun din po kami dito nagtitipid din po kami. Ibig mo sabihin, nagtatampo kayo dahil bumaba ang kita ng tatay mo, kaya nagtitipid kayo. Ba't ang anak mo parang walang pakialam sa'yo, itong si Christine, 20 anyos? Bakit parang walang amor sa'yo ang anak mo? Parang ginabrainwash sila ng magulang nila. Anong dahilan Tapos para pagka- mag-brainwash? Teka muna, may dahilan to eh. Ayokong paniwalaan pera eh. May ugat to eh. Andiyan ka ba, Christine? Bakit mo sinasabing paulit-ulit ayusin niya ang buhay niya? Alam niya na po yan, sir. Sa bibig ng 20 anyos na anak mo, alam mo na dapat ayusin mo ang buhay mo. May kasalanan ka rito. Yung Magtapat- dati yun, sir, yung babae na kakilala niya ng asawa ko. So may babae ka noon. Opo, sir. Po, Ayun galing naman sa pala eh. kanya, Dami sa mo kanya. bang satsat eh. Ano nangyari doon sa babae? Naging kabit mo? Kwentuhan na kami sa Facebook. May relasyon kayo? Wala, sir. Kwentuhan lang kayo sa Facebook. O anong napagkikwentuhan niyo sa Opo. Facebook? Yung problema ng babae sa problema ko sa asawa ko. So, sinasabi mo sa babae na may problema ka sa misis mo. Opo, sir. Itong si misis naman ngayon, na-booking ka. So, sa makatuwid ng bababae ka, Opo, sir. Pero hindi Ay. kami nagkita, sir. nagpapadala ka ng mga videos mo. Yung babae nagpapadala ng videos, malamang itong galit ng misis mo sa'yo eh. Yung kanina yung picture, Anong laman ng picture na nahuli ng misis mo na nabuisit ang misis mo sa'yo? yung babae, sir. Nagpadala ng hubad na larawan sa'yo. Oo, ganun, sir. Oh, nag-enjoy ka ba? Hindi na ako na-enjoy, sir, sa mata. Ang mata ko ma-enjoy, pero sa sarili ko Okay, hindi. ang mata mo nag-enjoy, pero ang sarili mo hindi. Opo. Kung anong nakikita mo, nasa ulo mo, pupunta sa puso mo, at siyempre, mauwi sa pagnanasa yon. May relasyon pa ba kayo? Noon Ng- yun, sir, noon. Pero ngayon wala na. Kailan huling usapan ninyo? Yung umuwi ko tapos na yun eh. Umuwi Kailan ko ka dyan sa huling Pinas, umuwi? bakasyon. 2019. Nahuli ka ba ni Mrs.? Wala, kita na, sir, sa... Ayun, sa diretso. Boss, Ben, usapang lalaki, nahuli ako. Paano ka nahuli ni Mrs.? Nakita sa Facebook page mo, sa cellphone mo? Opo, sir. Ano tong larawan na to? Hubot-hubad talaga. Yung kalati lang, sir. Sa baba, sa itaas. Sa itaas, sir. Bakit niya ginawa yun? Utos mo. Hindi ko alam, sir, kasi binigay lang sa akin yung kakilala niya kasi hindi naman ko interesado dapat doon. So nasabi mo sa misis mo to na hindi ka interesado. Opo, sir. Naniwala naman ang misis mo sa'yo. Hindi pa alam, sir, kasi sinabi ko naman sa kanya eh. Ibig sabihin, nag-Saudi ka na hindi kayo nagkaayusan bago ka umalis. Siguro, tinatanggap lang ng padala kasi obligasyon mo bilang asawa. Siguro kaya kunti pinapadala mo sa amin kasi dati may babae ka, baka balik uli kayo sa dati. Happy days are here again. Baka doon na pupunta. Hindi kaya ganito ang isip ni Mrs. Tama ba ako sa mga sinasabi ko, Christine? Opo, sir. So, Christine, anong gusto mo mangyari dito? Sa tingin ko po, bigyan na lang po muna ng time si mama kasi para po sa akin, fresh pa po yun eh. Darating yung panahon na nakakatawa din po. Ayaw mo sila magkahiwalay, Christine. Tama? Opo, sir. Okay. Gusto mong isalba itong relasyon na to at pangpamilya ninyo buo uli. Yun ba ang gusto mo? Yes, po, sir. Alright. Kasi anak, sabihin mo na lang kay mama mo na sorry kung ano bang nagawa ko dati. Patawarin niya ako kasi gawa ng nalulungkot ko rito. Gusto ko kasi na lagi ko siyang kausap. Kaya bandang uli, hindi ko na siya nakausap. Kaya nakaroon kami ng babae ng na yan na hindi ko na ulitin yan. Sana mapatawad niyo ko sa aking ginawa. Sana na ngunawaan mo rin ako. Saka sabihin mo kay mama mo, sa mga kapatid mo, patawarin niyo ako. Okay, narinig mo ba, Christine? Opo, sir. Maluwag na ba sa kalooban mo, narinig mo sa tatay mo? Nagsalita, hindi lang para sa inyo, pati sa amin, napapanood tayo. Kaya lang, mahirap para sa isang ama na mangumpisal at umamin ng pagkakamali. Mapatawad mo ba ang tatay mo? Opo, sir. Jonathan, Opo, sir. ako'y nagpapasalamat sa iyo. Sapat na rin yun. Nagawa mo na parang mapaabot at nakausap yung anak. Maraming salamat sa iyo, Jonathan. Opo, wala pong problema, sir. Idol, opo. Okay, sige. Mahirap tong problema mo. Hindi ako sanay sa mga ganitong klaseng sumbong. Pero ginawa ko lahat para dito sa inyo. Dahil isa rin akong ama. Pero ang gusto ko mangyari, mag-message ka sa Facebook, sa misis mo, para doon sa lahat ng mga, pati sa mga anak mo, padesisyonin mo sila at sabihin mo gusto mo nang umuwi. Kung totoo sinabi mo, para mag-ayos muna.
Walang silbi, nagtatrabaho ka dyan, nagpapakandahirap ka, parang wala ka, hindi ka naman iniintindi kasi may tampo sila sa iyo eh. Pag isang tao ayaw umamin sa kanyang kasalanan, hindi pa siya nangungumpisal, hindi pa siya nagsisisi, patuloy pa rin lamig sila sa iyo hanggat sa matuloy ang masirang relasyon nyo. Ikaw nakakaalam sa sarili mo at mga anak mo mas kilala ka at misis mo mas kilala ka. Sila ang nakakaalam sa ginawa mo, hindi ako. Maraming salamat at marami na ako natulong sa iyo, okay? Sige po, sir. Hanggang Thank you. dyan na Salamat lang po. at nagawa na natin. Ay, gampanan mo lang yung iyong paging ama. End of story na tayo, okay? Good luck sa'yo. Sige po. Okay. Higit sa sumbungan, imbestigahan. Kinakailangan kalkalin pa lahat para malaman ang katotohanan. Pagdating sa mga ganitong klaseng problema na nauukol na sa sinasabing puso, di ako magaling dyan. Si Tol Erwin magaling. Si Tol Rafi magaling. Pagdating sa imbestigahan, ibang usapan si Bitag. Nambibitag ho ako. At lahat ho namang problema, sinusolusyonan ho natin. Ito ho ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. Nakakalungkot makita yung pamilya na hiwalay yung isang magulang or yung nanay o tatay nandoon sa abroad pagkatas dito yung pamilya. Tapos may tampuhan dahil meron palang lamat yung relasyon. Si tatay pala nahuli ni nanay na yung kaibigan ni nanay mismo, si nanay ang nagpakilala kay tatay. Doon naging kaibigan ni tatay, yung kaibigan ni nanay at sa church din. Ito naman si tatay nag-church sa Christian Church, Baptist Church, na hindi pa siya masyado kumbaga, hinog, kung sabihin. Ang sinisisi niya yung simbahan. Pero titingnan ho natin dito, mga boss, sinisisi niya dahil bine-brainwash daw. Ito na yung gusto nating sabihin sa inyo. Naka-edit na ho yan. Kaya yung full episode ho niyan, sinisisi na tatay. Si nanay, dahil pinakilala yung kaibigan. Pero hindi ibig sabihin, pag pinakilala, kayo ng dalawa. At si nagiging Jim Paredes tuloy si tatay. Nag-all by myself, tapos yung si kaibigan ni nanay, nagpapadala ng hubad na picture sa itaas ba o sa baba. Ang sabi naman ni tatay, yung kanina kausap natin, hindi ako nag-i-enjoy, nag-enjoy ka ba? Hindi, mata ko lang. Paano nangyari? So, hindi siya nag-i-enjoy, pero ang mata niya ang nag-i-enjoy. Ayun. Kaya nalaman ng nanay, at maposible na may history pa to. Kayo, bago kayo pupunta ng abroad, mga tatay or nanay, siguraduhin wala hong problema at kung aalis man kayo, meron kayong kasalanan na dating nagawa, naayos na. Kasi pag hindi ho yan, mananatiling nandoon sa isipan ng taong nadehado, in this case yung nanay. Si tatay pala, abay medyo kawawa sa kanyang istorya, pero chick boy dahil ang mata laging busog. Kami ho'y may public service. At sa public service ho namin, mga boss, hindi ho muna kami bukas yung aming action center kasi pwede naman ho yung public service na pwede ho kayo mag-message ho sa amin. Padala nyo ho yung inyong sa Facebook Messenger yung inyong inarereklamo sa pamamagitan ho ng padala ho sa amin ng video. If not, sumbong nyo ho sa amin and then tatawagan ho kayo ng mga staff ho namin. Ang unang ginagawa ho namin ay may magko-contact ho sa inyo na staff ho ng Bitag. And then, pagkatapos ho niyan, dito ho sa amin, may tatawag uli sa inyo para nang sa ganun makausap ng aming mga investigators na. And kung minsan ho, pag medyo ako'y nakita ko sensitibong sumbong, tsaka ko ho, medyo, ito'y kakausapin din yung hong mismong complainant. So, ito ho yung aming estilo ng public service. In the meantime, sabi nga ho natin sa inyo, mag-iingat ho kayo sa mga pagpapadala nyo ho ng mga sumbong. Huwag nyo ho i-post sa Facebook page ho namin, mga bossing, ha? Kasi baka mamodus ho kayo. Kung hindi naman kaya, baka may tatawag sa inyo, magkukunwari na staff ni Ben Tulfo. Madali ho malaman. Tumawag lang ho kayo sa amin para maintindihan nyo ho. At ito ho'y, pwede ho kaming tawagan. Pwede ko kayo magsumbong kung meron nagkukunwari dyan, nagpapanggap na taga-Bitag sila. Madali ho yan eh. So sa panahon ho ngayon, so easy to contact us. Wag ho kayo karakaraka naniniwala sa mga sinasabi ho ng sino-sino dyan na sila'y staff ni Ben Tulfo, malapit kami kay Ben Tulfo, or any of us mga Tulfo brothers.
Kami ho, mga magkakapatid, may collaboration ho kami kung pag-uusapan ng public service, maging kay Rafi man yan, kay Erwin, pag sa akin, nagtutulungan ho kami kung pag-uusapan. Kasi yung henerasyon, marami nagtatanong, paano ho ba kayo, Mr. Ben, tulad hong tinanong ho sa atin ng, ito naman para kay Tool Rafi sa kanyang palabas doon sa TV5 na how was it nung kami mga bata pa lang? So, well, sinabi ko ho nung kami mga bata, iba hong henerasyon ho ng Tulfo Brothers. Kasi may dalawang henerasyon ho, para maintindihan, FYI, kung interesado ho kayo, no? May dalawang generation ho ang mga Tulfo, family ng Tulfo. The senior generation, yun ho sila Mon, yung si Felix, ganun din ho si Tucci at si Wanda. Sila ho yung mga nauna ho at mga senior kung tawagin, hindi ho kami pwedeng halo-bilo sa kanila kasi lagi na ho sila senior, malayo ng edad sa amin. Ngayon, pagdating ho sa akin, pababa doon kay Erwin at yung sa bunso naming babae, junior generation na ho kami. So malayo hong agwat. So, kung pag-uusapan ho yung mga Tulfo Brothers, yes, kami hong tatlo kilala kasi nagsama-sama na ho kami sa palabas na T3. So, alam na ho namin kung paano kami ho magbabanter sa bawat isa at nung kami ho'y bata pa, eh magkakilala ka ho kami kasi nagkakasama ho kami. Now, with respect doon sa senior generation, hindi na ho namin nakakahalubilo sila kasi kami ho natira sa probinsya, yun ho mga senior, nasa Manila. So, kami ho nag-high school, nag-elementary, sila college na. Wala na ho sila sa buhay, wala na ho sila sa Zamboanga where we grew up as kids. Kami ho, sa amin. So, kaya sinasabi lang ho namin. Anyway, iisa lang ho yung aming landas. Ang tanong, ano bang meron sa Tulfo? Ang tanong, sasabi, ano bang meron sa Tulfo Brothers? Iisa lang ho, meron hong sinasabing tibay ho ng loob, yung courage, at yung sinasabing tapang. Pangalawa, marunong ho gusto ko namin marunong ho kami makinig, umunawa at maawa at tumulong. Yun na ho kasimple. Saan ho namin nakuha yan? Sa amin hong mga magulang. Sa ama, ganun din ho sa turo ng ina. So pag nakikita niyo ho kami, ano pa yung trademark? Wag niyo ho kami lolokohin kasi marunong ho kami gumante. Lalo-lalo na si Ben. Ito ho mga bagay na gusto lang ho namin sabihin sa inyo i-share. Now, anyone, kami hong mga tatlo, mga tanong kasi, ano masasabi mo doon sa kapatid mo na ganito, ganyan? Hindi ho ako magbibigay ng komento siguro para kay Tool Rafi. We really salute you for the success. Ganon din si Tool Erwin. Ako naman dito, okay lang. So, in short, may collaboration. Kahit saan ho kayo pupunta sa amin hong tatlo, wala ho kaming problema, basta't ang halaga, nakakatulong ho kaming tatlo. So may collaboration ho kami. Ibig sabihin, kuminsan, yung iba, pupunta na sa akin, kuminsan galing na kay Tool Rafi, pupunta pa sa akin. O hindi ba, kumbaga, may forum shopping. So wala hong problema, ganun talaga ang buhay. Pag medyo, kuminsan, namamasyal lang dahil sasabihin, gusto ko rito, gusto ko, mas maangas to si Ben, gusto ko kay Tool Rafi, pogi eh. O dito, si Tool Rafi medyo, gusto ko kay Tool Erwin kasi si Tool Erwin may pagkasuplado at mabait. So, okay lang ho yun. Ang importante ho sa public service, pag-uusapan ho sa media, kami na ho magsasabi sa inyo, sabi nga ho nila, ang Tulfo Brothers nagbibigay ng hustisya doon sa mga nangangailangan pag inapit, nagsusumbong, wala hong problema sa amin kahit sino pwedeng lapitan. Pero sa bitag, kung lalapit ho ka sa amin, iba yung estilo namin. Ibang estilo ni Tool Rafi, ibang estilo ni Tool Erwin. Iisang landas, isang direksyon. Ang pagtulong, ang benepisyaryo ho yan, ang sino magbebenepisyo, yung mga natutulungan. Wala na ho kaming oras mga boss. Kami ho nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtututok ho sa amin sa umaga. Patuloy din ang sinasabing ito'y pagtatangkilik at panunood ho. Maraming salamat ho sa inyo. We'll see you tomorrow sa Ben Tulfo ho. Yung nakasalamin lagi, pero walang problema yung mata. Okay tayo, mahina lang doon sa ilaw. We'll see you tomorrow. Adios.